Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Dalawa nga pala ang clients natin para sa video na to. At para sa unang client natin, ang session ay naganap last March 20, 2025 at ito ay Thursday. Dalawang dreadlocks repair nga palang gagawin natin at ito itsura ng dreadlocks ni Sir bago natin i-repair. So si Sir Richard ay regular client natin dito sa shop at ilang beses ko na rin siya na-feature sa mga vlogs natin. Yung dreadlocks nito ni Sir ay hindi naman siya nag-umpisa sa pagiging natural. Nag-start din siya sa mga extensions lang. Tapos yun, habang tumatagal, inaalagaan niya sa repair. Kada session namin, nagpuputol kami ng extensions hanggang sa yun, ma-reach na niya yung haba na gusto niya at kinip na niya yung pagiging natural. At alam nyo ba mga kap na 13 months na mula nung huli namin ni-repair tong dreadlocks ni Sir kasi ito yung huling repair nito ay February 2024 pa. Sa loob nga na isang taon syempre humaba na ng husto yung buhok ni Sir at hindi nga niya trip yung masyado mahabang dreadlocks kaya siya na rin yung mismo yung nag-trim ng dreadlocks niya. Ang ginawa nito ni Sir Richard ay ginupit lang niya directly yung dreadlocks niya kung hanggang saan part niya gusto. Tapos nag-iwan siya ng 2 piraso na mahaba katulad niyan. Yung dalawang yan yung nagsisilbing pampuyo daw niya sa dreadlocks niya. Tapos ayun din, yung parang nagiging guide na rin namin na kung hanggang saan ba dapat yung dreadlocks niya kung hindi niya pinutol. Pero actually mas mahaba pa rin talaga dyan kasi kada repair namin nagpuputol din kami last February, last ako pinutol din namin siya. So mahaba din talaga yung dreadlocks niya kung hindi namin pinutol. Sa last video ko sinabi ko doon na matumal ang pagpasok ng clients nitong March. At actually nitong March 20 lang si Sir Richard yung first client natin para sa dreadlocks. Pero hindi ko rin naman masasabing sobrang tumal para sa akin kasi nitong nagdaang week 7 days tayong sunod-sunod na may clients. So dito nga Thursday to March 20 si Sir Richard yung unang client natin para sa dreadlocks at nasundan to ng second client natin para sa video na to. So kinabukasan to March 21 Friday. Kasama naman natin dito sa session na to si Pinsan Yuri. Medyo malapit lang na may home service namin. Dito lang ang home service namin sa may Inusluban. Tapos kami ni Yuri naman dahil tanghali pa magi-start yung session kakain muna kami ng tanghalian dito sa may Benox. Ang schedule kasi ng client natin ay alauna pa na tanghali. So 12 nito, around 12 pumunta muna kami ni Yuri sa may Benox at yan nga pala yung tanghalian namin ng araw na yan. After kumain rekta na tayo bumiyahe papunta sa place ni client. Ito na nga pala yung tsura ng dreadlocks niya after ng 3 months. 3 months na siya naka-dreads. Para sa second client natin, ang client natin ay si Sir Aaron at home service to sa may Inusluban. Ako nga rin pala gumawa ng dreadlocks nito ni Sir at ginawa natin siya last December. Isa siya dun sa mga 34 clients natin noong December. At alam nyo ba, ito yung isa sa magandang bagay sa pagiging dreadlock artist. Alam nyo yung 34 clients last December, kinukonsider ko siya bilang pagtatanim. So yung very first time na kinabit mo yung dreadlocks ni client or yung ginawa mo yung dreadlocks niya, yun yung parang day 1 na tinanim mo yung isang bagay. Tapos sa haba ng journey ng client, syempre hihingi ka ng updates at magbibigay ka ng tips and advice kasi syempre kadalasan sa mga clients ay first timer lang naman. At ito na nga yung dreadlocks repair consider mo bilang maintenance since ikaw nga yung nagtanim sa'yo rin sila lalapay kung paano ba alagaan kapag dumating sa point na parang hindi na rin nila maintindihan o hindi na nila magustuhan yung itsura. So dito nga pala ay nag-request si Sir Aaron kung pwede ba natin gupitan yung bandang gilid ng patilya niya since meron naman tayong hair clipper at hindi naman to additional bayad sa atin. Pero disclaimer lang sa mga future clients natin dyan na hindi nga tayo barbero, hindi rin ako trained para maggupit kaya kung ano man yung kalabasan niyan pwede nyo naman ipaayos sa iba. So dito below drying na lang tayo ng treatment. Yan, si Yuri na bahala dyan. At ilang sandali na lang makakauwi na rin tayo. So ayun, ilang sandali pa. Ito na yung final result na gawa natin kay Sir Aaron. Check nyo naman kung gaano kalinis at gaano kapulido na uli yung dreadlocks niya. Kaya naman sa mga interested clients dyan within Batangas, ang shop ko po ay located lang sa Lipa City at open po ako for home service kahit saan. Kung gusto mo na maangas na hairstyle this summer, PM nyo lang ako kasi gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Pwede nyo pong ma-check ang mga gawa ko. Meron tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.